Drink. Hindi ka! Anong ginagawa mo? Ayun! Ayoko po! Ayaw ba? Wala na rin! Ano? Ayaw ko ta! Hindi ka magiging ha? Simula sa pool, ang mga miyembro ng LGBTQ+ ay nakakaranas ng hindi pantay na pagtingin at diskriminasyon dahil sa kanilang oryentasyon o kasarian. Ma, sinala nga pala girlfriend ko. Let's go, tita. Pa, girlfriend daw ng anak mo. Ano? Girlfriend mo yan? Yung babaeng yan? Pa! Ma! Mabibigyan ba kami ng apo niyan? Paalisin mo yan, mag-uusap tayo. Isa sa mga madalas na tanong na natatanggap nila ay, anong mapapala nyo sa kanila? Kung saan tila ipinapakita ang di pagkakaintindi sa halaga ng kanilang mga relasyon o pagkakakilanlan. Mula pa noong una, ang mga taong may ibang kasarian o oryentasyon ay kinuwestiyon, kinakatakutan o tinitingnan na iba. Kung kaya't, halina't ipaglaban ang karapatan ng bawat LGBTQ+ na magkaroon ng patas na pagtingin at pagtanggap sa lipunan. Ang pagkakapantay-pantay ng mga karapatan para sa mga LGBTQ+ ay hindi lamang layunin para sa isang komunidad, kundi mahalaga rin sa paglikha ng inclusive na nagdiriwang ng pagkakaiba-iba at nagbibigay daan sa lahat para undan. Good morning, class! So ngayon, may bago kayong kaklase? Sige, makilala. Hi! Ako nga pala si Sikoy. Sige, makilala. Good morning, ma'am. Kaya tawag po kayo ng principal. Sige. Salot o walang kwenta na ituring natin ang mga miyembro ng LGBTQ+. Hindi sila basta ganoon lamang. Sila ay bahagi ng ating lipunan na may sariling pagkatao at mga pangarap tulad ng lahat. Panahon na upang baguhin ang maling kaisipan at bigyan halaga ang dignidad ng bawat isa, anuman ang kanilang kasarian o oryentasyon. Ang respeto, pagkakaintindi at pagtanggap ang magdudulot ng mas makatarungan at mapayapang lipunan para sa lahat. Ang paglaban para sa mga karapatan ng LGBTQ+ ay naglalayang magbigay ng pantay na akses sa pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at trabaho. Tayo natin ipaglaban ang mga karapatan ng LGBTQ+, at isa sa karapatan nila ang makaramdam ng peace, love, Value. Care. Acceptance. You are belong. Ang tao ay may kanya-kanyang kasalanan. Kaakibat na nito ang pangarap at determinado. Ngunit maraming tao ang tila nawawalan ng pag-asa dahil sa kanilang ibang oryentasyon. Tila takot na husgahan ng ibang tao. Katulad ng tagumpay na nagbigay ng karangalan, katulad ng artista. Hindi ba dapat sa pagkakaiba at paglalabas ng tunay na anyo ng mga tao ay dapat din natin pagdiwang? Ipinapakita sa konstitusyon ng Pilipinas ang karapatan ng bawat isa kung saan walang lugar ang diskriminasyon kahit kanino man.
Ngunit, hindi ito na ipapakita sa LGBTQ plus community. Kung kaya't, ang kaibahan na ito ang dapat natin baguhin. Sa patuloy na paglitaw ng lipunan, mahalagang yakapin at pahalagahan ang karapatang hindi pa kailanman naunang binigyan ng prioridad. Sa tingin mo pa, magkakaroon ng pagkakaiba kung mararanasan natin ang ganitong uri ng pagtrato? Ang pagkakapantay-pantay at mga karapatan para sa mga individual ng LGBTQ+ ay hindi lamang mga layunin para sa komunidad, kundi mahalaga rin para sa paglikha ng mga inclusive na lipunan na nagdiriwang ng pagkakaiba-iba at nagbibigay daan sa lahat na umunlad. Magkaisa tayo, suportahan ng pagbabago at mag-commit ng isang kinabukasan, kung saan ang bawat tao, anuman ang kanilang pagkakakilanlan, ay maaaring mabuhay ng tunay at may maipagmamalaki. Okay. 1, 2, 3, go. Okay na. Ano ba yung tinititigan mo? Lecture o siya? Siya